Mahigit 30 kalihim at opisyal ng gobyerno ang nagbitiw sa pwesto matapos iutos ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa gitna raw yan ng pagkadismaya ng taong bayan sa serbisyo ng pamahalaan. Narito ang report ni Maricel Halili. The honorable members of the cabinet. Teka, may laman pa ba yung kabinete ko? Who am I addressing now? Pang magbiro ni Pangulong Bongbong kanyang talumpina sa Malacanang. Kasunod yan ang seryosong utos niya. Magsumite ng courtesy resignation ang lahat ng cabinet secretaries, heads ng agencies, presidential advisors at assistants. Sabi ng Pangulo, di ito business as usual. Panahon na raw para i-realign ang gobyerno sa inaasahan ng publiko mula sa kanila. Nauna na yang sinabi ni PBBM sa kanyang podcast kamakailan. Disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Dapat nga talaga maging mas mabagsik talaga. Kasunod ng utos ng Pangulo, agad-agad nag-resign ang karamihan sa mga kalihim. As his people who he has handpicked to help him, we are duty-bound to follow that. We all serve at the pleasure of the President, and it is a privilege to serve our nation. We give him the full trust and confidence, so the same way he gives it to us. We just follow the leader. And lahat kami dapat mag-comply dyan. Mahigit 30 cabinet secretaries, presidential advisors at iba pang opisyal ng gobyerno ang nagsumite ng courtesy resignation. May ilan pang hindi nagre-resign. Sa mga nagbitiw, ang Pangulo na ang bahalang mamili kung sino ang mananatili at kung sino ang maaalis. Giit ng palasyo. Walang puwang ang tamad at korap sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Sa kabila ng pagbibitiw ng mga miyembro ng gabinete, tiniyak ng Malacanang na hindi apektado ang operasyon ng gobyerno. Nagbabalita mula sa frontline. Maricel Halili, News 5.